Sa pinakamataas na palapag ng marangyang tor ng Valderrama Holdings, nakaupo ang bilyonaryang si Celestina Valderrama, babaeng kilala sa kanyang katalinuhan, tapang sa negosasyon, at puso na matagal nang tumigas dahil sa walang tigil na laban sa mundo ng negosyo. Para sa iba, siya ay perpekto. Pero para sa mga nakakakilala sa kanya, may isang bagay na kulang, ang kakayahang kumonekta sa simpleng buhay. Isang hapon, matapos ang isang magulong board meeting, napagdesisyonan ni Celestina na bumisita sa lumang distrito kung saan siya lumaki, isang lugar na matagal na niyang tinalikuran para abutin ang pangarap. Pagdating niya roon, halos hindi na niya makilala ang paligid. Ang dating palengke na puno ng ingay at amoy ng isda ay tila naging tahimik at malungkot. Halos sarado ang mga tindahan at ang ilan ay tinabunan na ng alikabok at panahon. Habang naglalakad, napansin niyang bukas pa ang isang maliit na karinderyang palagi niyang pinupuntahan noon. Doon siya unang nakatikim ng mainit, sabaw na nagpainit ng kaluluwa, lugaw na may kaunting laman loob, na noon ay luho na para sa batang si Celestina. Pumasok siya. Walang katao-tao, maliban sa isang batang mga 8 taong gulang ang edad, nakaupo sa sulok at tila gutom na gutom. Sa harap nito, isang lumang lalagyan ng tirang pagkain mula sa basurahan. Naalala ni Celestina ang sarili niya, ang batang minsang umasa sa tira-tira ng kapitbahay para mabuhay. Lumapit siya. "Huwag mong kainin yan," mariin niyang sabi, halos nanginginig ang kamay. Nagulat ang bata, ngunit hindi dahil sa sigaw. Bagkus, tumulo ang luha nito habang marahang sumagot. "Hindi po para sa akin, para po sa nanay ko." Hindi pa po siya kumakain. Doon natigilan ang bilyonaryo. Hindi dahil sa dumi ng pagkain. Hindi dahil sa gutom ng bata. Kundi dahil sa katotohanang hindi lahat ng gutom ay para sa sarili. Minsan, mas pinipili ng ilan na unahin ang iba, kahit masakit, kahit delikado. Agad niyang tinawag ang may-ari ng karinderya at nagpa-order ng pinakamalaking putahe. Hindi niya inalok ang bata, ibinigay niya ito ng may buong paggalang, parang nagbibigay sa isang kasing halaga niya, hindi isang kawawang pulubi. Habang kumakain ang mag-ina, tinanong siya ng bata. "Bakit po ang yaman niyo pero malungkot ang mata niyo?" Hindi nakasagot si Celestina. Subalit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, tila may lamat na nabuksan sa puso niya, isang pinto sa katotohanang ang kayamanan ay walang saysay kung hindi niya maaabot muli ang sanggol na damdaming minsang nagpaandar sa kanya. Kinabukasan, inutusan niya ang kanyang kumpanya na simulan ang programang Project Hapag, para tiyakin na walang batang tulad ng nakasalubong niya ang kakain ng hindi siguro o malinis, at higit sa lahat, walang batang matututo ng sakripisyong ginawa nito. At sa gitna ng pagbulusok ng mga bagong proyektong pangkomunidad, nagsimulang bumalik ang ngiti sa kanyang mata, hindi dahil sa kwento ng tagumpay, kundi dahil sa kwento ng isang batang nagsabi ng katotohanan. Isang batang nagpaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging bilyonaryo. Mula nang ilunsad ang Project Hapag, naging abala si Celestina sa pagbuo ng mga feeding centers, partnerships, at livelihood programs. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri, may isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa kanya, ang batang nakasalubong niya at ang nanay nitong may mahina ngunit mapagmahal na mga mata. Hindi niya malaman kung bakit hindi ito mawala sa isip niya. Siguro dahil sa tanong ng bata. Siguro dahil sa lungkot na nakita nitong hindi makita ng kahit sinong empleyado niya. O dahil sa pakiramdam na may utang siya, hindi sa pera, kundi sa kabataan niyang minsang gutom sa atensyon at pag-aaruga. Isang gabi, matapos ang inaabot hanggang hating gabi na meeting, hindi na siya nakatiis. Lumabas siya sa gusali, sakay ng kotse at bumalik sa lumang distrito. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap hanggang may makita siyang pamilyar na anino sa labas ng karinderya. Siya iyon, ang bata. Ngunit ngayon, may hawak itong maliit na karton na may nakasulat. "Salamat po, Ate Sylvie." Unti-unting lumapit si Celestina. "Kilala mo ako?" tanong niya. Umiti ang bata. "Yung may mahal na damit at malungkot na mata." "Hindi ko po alam pangalan niyo, kaya Ate Si na lang." Napangiti siya kahit hindi sinasadya. "Nasaan ang nanay mo?" tanong niya pagkuwan. May ibinigay na envelope ang bata, kulubot at may bahid ng luha. "Iniwan po niya sa akin to, sabi po, maghahanap siya ng trabaho sa kabilang bayan. Sabi rin niya babalik siya agad." Dahan-dahang binuksan ni Celestina ang sulat. Sa loob, nakasulat ng pasmado.
Para sa sino mang makahanap sa aking anak. Pakisuyo po. Huwag siyang pababayaan. Hindi ko po alam kung makakabalik ako. Kung hindi siya lang po ang meron ko. Rosa. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Celestina. Ang kaba ng dibdib niya ay parang tinig ng isang lumang sugat na muling bumuka. Gaano ka na naghihintay dito? Tanong niya sa bata. 3 araw na po, sagot nito, pero pilit na kangiti. Babalik po yon. Sabi niya eh. Tumigil ang mundo ni Celestina. 3 araw. Mag-isa. Walang kasiguraduhan. Parang siya dati. Parang batang iniwan ng mundo at napilitang tumapang. Halika, bigla niyang sabi. Hindi ka na maghihintay mag-isa. Dinala niya ang bata sa kanyang sasakyan. Sa unang pagkakataon, ang loob ng kotse niyang laging mabango, malinis, at malamig ay nagmistulang tahanan ng isang bagong kwento. Pwede po ba ako rito? Tanong ng bata, tila natatakot hawakan ang upuan. Hindi ka lang pwede, sagot niya habang isinusuot ang seatbelt ng bata. Dito ka muna. Hanggat hindi natin nahahanap ang nanay mo. At habang umaandar ang sasakyan, hindi niya napigilang mapatingin sa rearview mirror. Nandoon ang bata, nakatanaw sa bintana, may halong takot at pag-asang nakakawala ng hininga. At sa unang pagkakataon, hindi na malungkot ang mata ni Celestina. Hindi pa tapos ang paghahanap. Hindi pa tapos ang pakikibaka. At hindi pa tapos ang kwento nila. Ngunit sa gabing iyon, alam niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Celestina, pero hindi negosyo ang nasa isip niya. Nasa conference room table ang kape, laptop at folders, pero nasa maliit na sofa sa gilid ang bata, tahimik na naglalaro ng lumang toy car na ibinigay ng sekretarya. Hindi makapaniwala ang buong staff. Ang bilyonarya ang halos hindi dumadalo sa sariling pamangkin. Ngayon ay may batang kasama at hindi mo mababakas ang inis o pagod sa mukha niya. Tumabi siya sandali sa bata. Kumusta ang tulog mo? Tanong niya. May kama po, sagot ng bata, parang hindi makapaniwalang totoo ang lahat. Saka malamig. Hindi po ako natakot. Napangiti si Celestina. Ngunit kasabay nito may kumirot sa loob niya. Tila napagtanto niyang ang mga bagay na simpleng-simpleng para sa kanya, kama, aircon, kaligtasan, ay pangarap para sa iba. Makikita natin ang nanay mo, wika niya. At para bang nangako siya ng bagay na hindi maaaring hindi tuparin. Sa tulong ng kanyang legal team, tinanggap agad ng pulisya ang report tungkol sa nawawalang ina. Ngunit dahil sa kakulangan ng malinaw na impormasyon, mabagal ang proseso. Hindi iyon sapat kay Celestina. Gumawa siya ng personal search task force, private investigators, social workers, at mga lokal na opisyal. Sa unang araw pa lamang may nagsabi, Ma'am, maaaring lumipat sa ibang probinsya si Rosa. Hanapin niyo ang lahat ng terminal, lahat ng records, lahat ng listahan ng aplikante, mariing utos niya. Walang tigil. Hanggang sa makita natin siya. Ang dami niyang hinahanap sa buhay, kumpiyansa, respeto, seguridad, pero ngayon lang siya naghahanap hindi para sa sarili, kundi para sa iba. At doon siya natigilan. Hindi lamang buhay ng bata ang nagbago, kundi pati kanya. Isang hapon, habang kasalukuyang kumakain sila ng bata ng tinolang manok sa isang maliit na dining room sa opisina, dumating ang investigator. Ma'am, may nakita po kaming posibleng talaan. May isang Rosa Elamado na nag-apply bilang household helper sa isang bayan sa norte. Tumigil sa pagsubo ang bata. Si Mama po yun, pangalan po niya yun, sigaw nito. Tumayo agad si Celestina. Maghanda. Aalis tayo. Hindi nag-private jet si Celestina. Hindi rin convoy. Kundi isang simpleng AV, kasama lamang ang 2 tauhan para sa seguridad. Habang nagbiyahe sila, napansin niyang nakatulog ang bata sa kanyang balikat, isang bagay na hindi pa nangyari kahit sa sinuman sa loob ng 35 taon niyang buhay. Hinayaan niya. Marahan. Walang pag-aalinlangan. Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ng malamig na hangin, amoy lupa, at mga ilaw ng mga bahay na tila kumikindat sa dilim. Naglakad sila papunta sa address na ibinigay. Number 17. Wooden Gate. Mahinang ilaw mula sa loob. Kumakabog ang puso ni Celestina, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa responsibilidad na hindi niya maatrasan. Kumatok siya. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Magandang gabi po, bungad ni Celestina. Nandito po kami para hanapin si Rosa Lamado. Tumingin ang matanda sa bata at para bang nagbago ang ekspresyon nito. Anak, bakit ka nand? Hindi niya natapos ang sasabihin. Dahil sa likod ng matanda may biglang umubo. Mahina. Halos hirap. At doon nakita nila. Isang babaeng payat, maputla, nakaupo sa sahig, hawak ang dibdib at tila bumagsak kanina pa. Magbulong ng bata, nanginginig. At doon napahawak si Celestina sa dibdib niya. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Celestina halos hindi makahinga sa nakita niya. Ang babaeng hinahanap nila, si Rosa, ay nakasandal sa dingding, nanlalambot at tila wala ng lakas para tumayo. Mabilis siyang lumapit, hindi na iniisip kung madudumihan ang mamahalin niyang damit. Rosa. Naririnig mo ba ako? Tanong niya, marahan pero puno ng pangamba. Dahan-dahang tumingin si Rosa, parang nananaginip. Anak, mahina niyang bulong. Agad na tumakbo ang bata papunta sa ina, halos madapa sa pagmamadali. Yumakap ito ng mahigpit, at doon tuluyang umiyak ang bata. Yung iyak na hindi humihingi ng awa, kundi takot na muling mawalan. Ma, nandito po ako, bumalik po ako. Napapikit si Rosa, at parang sa unang beses ay huminga ng maluwag. Pasensya ka na, anak, hindi ko kayang bumalik na wala pa akong trabaho. Celestina, sa tagpong iyon, ay parang nawakasan ang distansya sa pagitan ng sarili at ng mundong iniwan niya noon. Sa pilitan man niyang pinagsikapan maging malakas, noon lamang niya naramdaman na ang tunay na lakas ay hindi galing sa kayamanan, kundi sa koneksyong matagal niyang nilimot. Agad niyang sininyasan ang tauhan niyang tumawag ng ambulansya. Nang makarating sila sa ospital, doon lang lumitaw ang kabuuang bigat ng nangyari. May matinding impeksyon si Rosa. Matagal na itong nilalabanan ng walang gamot, walang pahinga at walang sapat na pagkain. Kung nahuli pa sila, baka hindi na ito naabutan. Habang hinihintay ang mga doktor, nakaupo si Celestina sa tabi ng bata. Hindi niya ito binitawan kahit isang saglit. Ate, si gagaling po si Mama, di ba? Tanong ng bata, nangangatog pa ang boses. Hindi agad siya sumagot. Wala siyang pangakong kayang ibigay, pero may isang bagay siyang kayang ipaglaban. Gagawin ko ang lahat, sagot niya, marahan pero buo. Hindi ko kayo iiwan. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Lumapit ito sa kanila. Stable na siya, sabi nito. Malubha ang kondisyon, pero kung maalagaan ng tama, malaki ang tsansang gumaling. Para bang nabunutan ng tinik ang dibdib ng bata at napahawak ito sa braso ni Celestina na parang hawak buhay. Habang natutulog si Rosa sa loob ng silid, dumuwag si Celestina sa salamin. Tinitigan niya ang babaeng nasa kama, isang ina na halos ibigay ang sariling buhay para sa anak. Sa salamin ding iyon, nakita niya ang sarili, isang babaeng may lahat ng kayamanang maaaring mabili, ngunit ngayon lang muling nadama ang totoong halaga ng pagkakaroon ng taong umaasa sa kanya at taong pinahahalagahan niya ng walang kapalit. Lumapit ang matandang nag-alaga kay Rosa pansamantala. Ano nang gagawin niyo pagkatapos nito, Hisha? Nagtagal ang sagot ni Celestina, pero nang magsalita siya, hindi na siya nag-aalinlangan. Hindi ko sila pababayaan, sabi niya. Hindi na. At habang pinapanood niya ang batang nakatulog sa tabi ng kama ng ina nito, doon niya napagtanto ang totoo. Hindi aksidente ang pagkikita nila. Hindi tsamba. Hindi awa. Ito ang unang pagkakataong hindi pera, hindi negosyo, at hindi ambisyon ang nagtulak sa kanya, kundi puso. At iyon ang simula ng pagbabago sa buhay nilang tatlo. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na umalis si Celestina sa ospital. Kahit pa may daan-daan siyang empleyado at milyon-milyong kontrata na nag-aantay ng pirma niya, mas pinili niyang manatili sa tabi ni Rosa at ng bata. May dala siyang pagkain, gamot, at minsan kahit simpleng kwento para patawanin ang bata na halos hindi na kumikibo mula sa pag-aalala. Isang gabi, habang nagpapahinga si Rosa at mahimbing na natutulog ang bata sa maliit na couch sa loob ng silid, naupo si Celestina sa tabi ng kama. Tahimik ang buong ospital, tanging tunog ng makina at marahang hinga ni Rosa ang maririnig. Pinagmasdan niya ang babae, payat, pagod, halos maubos na mga taon ng paghihirap, pero sa kabila nito,
naroon ang matinding tibay na wala sa kahit sinong kilala niya sa boardroom. Bakit ngayon lang kayo dumating? Mahina ngunit malinaw na tanong bigla ni Rosa, ay halong ngiti at pagod, na para bang gising pala ito, ngunit nakapikit. Hindi inasahan ni Celestina ang tanong. Hinahanap ka namin, sagot niya. Pero siguro matagal na kitang hinahanap kahit hindi ko alam. Dahan-dahang dumilat si Rosa. Alam mo ba kung bakit hindi ako agad bumalik sa anak ko? Dahil gusto mong makahanap ng trabaho, sagot ni Celestina. Umiling si Rosa. Dahil natakot ako. Napakunot ang noo ni Celestina. Natatakot akong bumalik sa kanya na wala pa ring maibibigay. Natatakot akong makita niya akong mahina. Pero nung kausap ko ang matandang babae na kumupop sa akin, na-realize ko mas takot akong mawala siya. May kirot na tila dumaan sa puso ni Celestina, dahil sa mga salitang iyon, parang narinig niya ang sariling boses. Noong bata pa siya, noong iniwan din siya ng mga taong mahal niya para habulin ang buhay. Ilang beses akong nagkamali, patuloy ni Rosa. Pero kahit ano pa ang mangyari, wala nang mas hihigit sa pagmamahal ko sa anak ko. Kaya salamat. Hindi ko alam kung sino ka sa mundo, pero alam ko kung ano nang ginawa mo para sa kanya. Hindi agad nakasagot si Celestina. Kasi sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanya ng salamat na walang halong takot, utang na loob o pagnanais na makakuha ng pabor. Ibang klaseng pasasalamat, tapat, malinis, at may bigat na hindi kayang bayaran ng pera. Hindi ko ginawa to para magpasikat, sagot ni Celestina, halos pabulong. Ginawa ko to dahil ayokong maranasan niya ang mga naranasan ko. Nagtagal ng sandali ang katahimikan bago muling nagsalita si Rosa. Hindi kita kilala, Anya, pero nakita ko kung paano ka tumingin sa anak ko. At alam ko nang hindi mo kami iiwan. Kasabay ng pagtila ng ulan sa labas, may tila humulagpos sa dibdib ni Celestina, isang bigat na matagal nang nakadagan. Umupo siya ng tuwid at tumingin kay Rosa. Hindi ko kayo iiwan, ulit niya, ngayon ay buong buo. Hindi na. Kinabukasan, nang mas malakas na si Rosa, may sinabi ang bata na hindi nila inaasahan. Ate kung pwede ka po bang maging pamilya namin? Parang biglang huminto ang oras. Si Celestina, na buong buhay ay lumayo sa konsepto ng pamilya dahil sa sakit na dala nito, ngayon ay nakatayo sa gitna ng dalawang taong walang-wala, ngunit may pusong mas matibay kaysa sa alinmang kayamanang hawak niya. At sa sandaling iyon, hindi niya alam ang eksaktong sagot. Pero alam niyang hindi pa dapat matapos ang kwento nila. Hindi pa ngayon. Hindi pa dito. At marahil, doon nagsisimula ang tunay niyang pagbabago. Hindi sa mundo ng negosyo, kundi sa mundo ng dalawang taong kumatok sa puso niyang akala niya ay matagal nang sarado. Celestina hindi agad nakapagsalita. Parang tumigil ang hangin sa paligid nila. Ang bata nakaangat ang mukha sa kanya, punang pag-asa, at si Rosa naman nakatingin ng may kaba, hindi dahil natatakot umatras si Celestina, kundi dahil ayaw niyang magkaroon ang anak niya ng isa pang pagkadismaya. Ano nang ibig mong sabihin, pamilya? Mahinang tanong ni Celestina, halos hindi niya kilala ang sariling boses, mas malambot, mas maihinaing. Yung hindi niyo kami iiwan, sagot ng bata. Yung may uwian po kami. Kahit maliit. Kahit minsan lang po tayo magkita basta hindi niyo kami iiwan. Hindi niya inasahan iyon. Hindi pera ang hinihingi. Hindi tirahan. Hindi buhay mayaman. Ang hiling ay simple, presensya. Katapatan. Pagmamahal. Dalawang bagay na hindi niya ibinigay kahit kanino sa mahabang panahon. Napaupo siya. Parang biglang naging mabigat ang mundo, pero sa kakaibang paraan, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa dami ng damdaming bumalik na hindi niya natikman sa loob ng maraming taon. Lumapit si Rosa, mahina pa rin pero may tibay na parang hindi naglaho kahit sa hirap. Huwag mong pilitin ang sarili mo, sabi niya kay Celestina. Naiintindihan ko kung hindi mo kaya. Sapat na ang nagawa mo. Hindi ako hihingi ng sobra. Hindi kita pipilitin maging bahagi ng buhay namin. Pero iyon ang problema. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang maging bahagi nito. Gusto niyang manatili. Hindi ko alam kung paano maging pamilya, pag-amin niya, halos pabulong. Wala akong halimbawa. Wala akong karanasan. Hindi ko kilala ang sarili ko sa ganung klaseng papel. Ngumiti si Rosa ng pagod pero totoo. Walang marunong agad.
Natututo ang lahat. Ang bata naman ay maingat na lumapit, humawak sa daliri ni Celestina. Ate si kahit hindi niyo po malaman lahat ngayon pwede naman pong dahan-dahan, di ba? At doon siya tuluyang natigilan. Dahan-dahan. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Sanay siya sa mabilis, sa madalian, sa eksaktong resulta. Pero ngayon may dalawang taong humihiling na samahan niya sila sa prosesong hindi pwedeng bilhin ng pera. Umupo siya at tumingin sa bata. Kung magiging pamilya ako sa inyo, sabi niya, hindi ako pwedeng maging kalahati lang. Hindi ako pwedeng dumating tapos aalis na naman. Hindi ako pwedeng magsabi ng tapos mawawala kapag mahirap na. Tumango ang bata, walang takot. Hindi po ako natatakot. Kasi alam kong totoo kayo. Sumikip ang dibdib niya. Walang nakapagsabi noon sa kanya kahit kailan. At sa isang iglap, parang may humulagpos na tanikala sa puso niya. Hindi niya pa kayang sabihin ang salitang ki. Pero hindi na rin niya kayang sabihin ang ki hindi. Kaya marahan siyang yumuko, niyakap ang bata, at sa unang pagkakataon, hindi dahil sa awa o tungkulin, kundi dahil may natagpuan siyang koneksyon na hindi niya alam na hinahanap. Hindi ko kayong iiwan, bulong niya, hindi pangako kundi deklarasyon ng katotohanan. At kahit hindi ko pa alam kung paano susubukan ko. Araw-araw. Hanggang magawa ko ng tama. Napalakas ang iyak ng bata, pero tuwang-tuwa. Si Rosa, nakatingin sa kanila, hawak ang sariling dibdib na parang muling nabuhay ang puso. At doon, nagsimula ang isang bagay na mas malaki kaysa pagsalba. Mas malaki kaysa proyekto. Mas malaki kaysa pera. Isang ugnayan. Isang simula. Isang buhay na hindi niya inaasahang bahagi siya. At kahit hindi pa tapos ang kwento nila, alam ni Celestina. Hindi na ito isang pansamantalang kabutihan. Ito na ang bagong direksyon ng puso niya. Sa mga araw na sumunod, pansamantalang tumira sina Rosa at ang bata sa isang maliit na guest suite sa mansyon ni Celestina. Hindi ito malaking kwarto kumpara sa iba, pero sapat para hindi ma-overwhelm si Rosa. Ayaw kasi ni Celestina na mailayo sila sa ospital sa unang linggo ng paggaling nito, at ayaw din niyang ilagay sila kaagad sa isang lugar na parang hindi nila mundo. Sa unang pagkakataon, may mga tao sa bahay na hindi empleyado, at ramdam niya agad ang pagbabago. May munting ingay sa umaga, may tunog ng maliit na paa na tumatakbo sa hallway, may halakhak na bumabasag sa tahimik na mansyon na dati parang museo. Isang umaga, habang nagpe-prepare ng kape ang isang staff, napansin ni Celestina ang bata sa gilid ng kusina, nakaabang, nakasilip, pero halatang hindi sana ilumapit. Gusto mo ba ng gatas? Tanong niya. Nagulat ang bata, pero tumango. Pwede po bang ako magbuhos? Tanong nito, nahihiya pa. Hindi na gustong pigilan ni Celestina ang pagkakataon. Sige, pero tutulungan kita. At habang hawak niya ang kamay ng bata para ituwid ang karton ng gatas, parang may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanya, isang bagay na hindi niya naramdaman kahit minsan. Pagiging bahagi ng isang simpleng routine na hindi niya kailanman naranasan noong bata pa siya. Nang lumabas si Rosa mula sa kwarto, nakasuot ng simpleng house clothes, natigilan ito nang makita silang dalawa, si Celestina at ang anak niya, magkakatabi, nagsasali ng gatas na parang natural na natural. Hala, sabi ni Rosa, napangiti. Para kayong pamilya. Tumigil si Celestina sa paghinga. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang salitang iyon. Pero hindi rin niya tinanggihan. Iniwasan lang niyang magpahayag ng damdamin dahil masyado pang bago, masyado pang malambot ang lupa na tinatapakan nila. Isang hapon, pinatawag siya ng board para sa isang emergency meeting. Alam niyang kailangan niyang pumunta, pero habang inaayos niya ang papeles, may maliit na kamay na humawak sa lailayan niya. Ate si, sabi ng bata, babalik po kayo, di ba? Ngumiti siya. Siyempre. Promise, tumingala ang bata. Hindi agad siya nakasagot. Pero hindi niya rin gustong sirain ang tiwalang binuo nilang tatlo. Kahit gaano ako kabisi, sabi niya, babalik ako. Hindi ako mawawala. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi iyon pangako ng isang bilyonaryo, kundi pangako ng isang taong may pinanghahawakan na rin. Sa meeting, maraming kumontra sa mga ginagawa niya. Ma'am, hindi kayo nakakapunta ng opisina. Ang daming pending contracts. You're changing priorities too fast. The company needs you.
Ngunit nang maalala niya ang bata, ang simpleng tanong nitong ti-promise. Hindi siya natitinag. Tao rin ako, sagot niya sa board. At may mga bagay sa buhay na hindi kayang sukatin ng quarterly earnings. Tahimik ang buong silid. Walang nakasagot. Pag-uwi niya, halos mabilisan ang lakad niya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil hinahanap niya sila. Natagpuan niya ang bata sa garden, nakaupo sa damuhan, gumuguhit. Si Rosa naman nasa tabi, nakangiting nakatingin sa anak niya na parang unti-unti nang nagiging bata ulit. Balik na po kayo, sabi ng bata nang makita siya. Sagot ni Celestina, humuhugot ng hininga pero nakangiti. Hindi ba ako nagsabi? Lumapit ang bata at niyakap siya. Hindi na marahan, buo, tiwala, hindi na natatakot. Sa yakap na iyon, parang may bumagsak na huling pader sa puso ni Celestina. Hindi niya alam kung ano na ba ang eksaktong papel niya sa buhay nila. Hindi pa niya kayang lagyan ng titulo. Pero alam niyang hindi na siya basta naghahanap o tumutulong lang. Naging bahagi na siya. At gusto niya iyon. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pakiramdam na ngayon lang niya natagpuan ang isang tahanan na hindi niya kayang bilhin, pero kayang punuin ang mga puwang sa buhay niya. At habang lumubog ang araw sa likod ng mansyon, may pangamba, may pag-aalinlangan, pero higit sa lahat, may pag-asa. Isang pag-asang maaaring humantong sa pinakamalaking pagbabago ng buhay nila. At ng puso ni Celestina. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang nagbabago ang takbo ng buhay ni Celestina. Ang mansyon na dati parang walang kaluluwa ay ngayon may tunog ng halakhak, may amoy na nilutong sabaw, at may mga laruan sa sahig na minsan ay tinatamaan niya kapag nagmamadali. At sa halip na mainis, napapangiti siya. Isang gabi, dumating siya ng mas late kaysa sa inaasahan. Galing siya sa isang mahirap na pakikipag-usap sa ilang board members na tutol pa rin sa mga pagbabago sa kanyang priorities. Pagbukas niya ng pinto, tahimik ang bahay, pero may ilaw sa kusina. Naroon ang bata, nakaupo sa mesa, nakahawak sa maliit na papel. Pagkakita sa kanya, mabilis itong tumayo. Ate si akala ko, hindi ka nababalik, mahina nitong sabi, kahit alam nitong sinabi niyang babalik siya. Lumapit siya at hinaplos ang ulo ng bata. Traffic lang. Hindi kita iiwan, di ba sinabi ko na? Tumango ang bata, pero may hawak pa ring takot sa mata. Inilabas nito ang papel at iniabot sa kanya. Ginawa ko to habang hinihintay kita. Binuklat ni Celestina. Isa itong drawing, 3 tao, magkakatabi. May malaking bahay sa likod, may araw, at may malaking puso sa ibabaw nila. Sa ilalim, nakasulat sa hindi pantay-pantay na sulat kamay, kami. Parang may mainit na dumaloy sa dibdib ni Celestina. Hindi niya alam kung paano mag-react. Pilit niyang pinapayapa ang sarili, pero hindi niya mapigilang mahulog sa bigat at saya ng simpleng imaheng iyon. Maganda, sabi niya, pero ang boses niya ay parang nabibitak. Yan kasi po ang gusto kong mangyari, sagot ng bata. Na kami talaga. Buo. Hindi niya kayang magsalita. Hindi pa ngayon. Hindi pa siya handang bigyan iyon ng pangalan. Pero hindi na rin niya kayang itanggi ang katotohanan. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman niyang bahagi na nga siya ng kami. Habang kumakain sila ng late dinner, lumabas si Rosa mula sa hallway. Nakasuot ito ng sweater, maayos na ang kulay ng pisngi at halatang mas lumalakas na. Naghintay ka sa kanya, tanong ni Rosa sa anak. Tumango ang bata at ngumiti. Pero bumalik naman siya. Napatingin si Rosa kay Celestina at may sandaling katahimikan na parang may ibig sabihin, hindi nakaka-pressure, pero malinaw na puno ng pasasalamat at tiwala. Salamat, mahinang sabi ni Rosa. Hindi ko alam kung ano ang ginawa namin para dumating ka sa buhay namin. Napailing si Celestina. Hindi ko rin alam kung bakit kayo ang dumating sa buhay ko. Pero hindi ko iyon pinagsisisihan. Tahimik silang nagpatuloy kumain. May payapang presensya sa hangin na hindi niya natikman sa kahit anong negosyong napanalunan niya. Hindi ito kagaya ng corporate victories na maingay at magarbo. Iba ito, tahimik pero malalim. Pagkatapos kumain, sinabayan niya ang bata sa paglalakad pabalik sa kwarto. Doon, sa pintuan, nagtanong ang bata. Ate si, kapag gumaling na po si Mama aalis pa rin ba kami dito? Parang kumirot ang puso niya. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa takot na naririnig niya sa likod nito.
Iniluhod niya ang sarili upang magpantay ang kanilang mga mata. Kung ayaw niyong umalis, sabi niya, hindi ko kayo pipilitin. At kung gugustuhin niyo, maaari kayong manatili dito ng matagal. Matagal? Gaano katagal po? Huminga siya ng malalim. Hanggat kailangan ninyo. Hanggat gusto ninyo. Hanggat kaya kong maging kasama ninyo. Hindi iyon. Pero hindi rin iyon hindi. Isang pintong nakabukas. At iyon ang unang beses na nakitang humiti ang bata ng walang takot. Habang hinihiga niya ito sa kama, napansin niyang nakatulog itong nakahawak sa lailayan ng kanyang damit na para bang ayaw siyang pakawalan kahit sa panaginip. Hindi niya ito inalis. At habang naglalakad siya pabalik sa sariling kwarto, may pakiramdam na dumampi sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya kailanman inasahan, hindi na siya mag-isa. Hindi pa tapos ang kwentong ito. At hindi niya gustong matapos. Kinabukasan, nagising si Celestina sa tunog ng mahihinang yabag sa kahoy na sahig. Hindi ito tunog ng mga kasambahay, masyadong magaan, masyadong magulo ang ritmo. Paglabas niya sa hallway, bumungad ang bata, hawak ang isang maliit na unan at nakatitig sa kanya na para bang may gustong sabihin pero nahihiyang ilabas. Ate, pwede po bang dito muna ako magstay habang nag-aalmusal ka? Tanong nito, halos pabulong. Bakit naman? Balik tanong ni Celestina, kahit alam niya ang sagot. Mas gusto ko po kung may kasama ako pag umaga. Mas hindi nakakatakot. Hindi niya inulit ang tanong. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sabay silang bumaba papunta sa dining room. Doon, naghanda na ang staff ng pagkain, hindi mamahaling feast, kundi ang hiniling niya kagabi, normal na almusal. Tinapay. Mantikilya. Mainit na gatas. Hindi niya inasahan, pero naramdaman niyang mas masarap pala ang ganitong simpleng umaga. Isang tahimik na mesa na hindi solong inuupuan, isang batang nakangiting tila, hindi pa sanay sa kapayapaan, at isang presensyang hindi niya kayang ipaliwanag. Habang kumakain sila, dumating si Rosa, dahan-dahang naglalakad ngunit mas matatag na kaysa dati. Umupo ito sa tabi, at napansin ni Celestina kung paanong pumaling ang tingin ng bata sa ina nito, may halong tuwa at pag-asa. At nang tingnan siya ni Rosa, may kakaibang tanong sa mga mata nito, isang tanong na hindi nito masabi ng diretsahan. Kaya siya na ang nagsalita. Rosa, kung kailangan mo ng mas mahaba pang panahon para makapagpahinga, walang problema. Hindi ko naman kayo hinahabol paalis. Bahagyang humiti si Rosa, ngunit napalitan iyon ng seryosong ekspresyon. Hindi namin gustong abusuhin ang kabaitan mo, Celestina. Alam kong marami kang naitawag sa board tungkol sa pag-absent mo. Narinig ko kagabi. Napayuko si Celestina at marahang natawa. Hindi ko akalaing ang lakas mo nang makinig sa pintuan. Hindi ko sinasadya, sagot ni Rosa, pero may kasamang mahinang ngiti. Pero narinig ko kung paano mo sila pinagsabihang may mas mahalaga kang dapat unahin ngayon. At sinabi mong hindi nila iyon dapat panghimasukan. Hindi agad nakasagot si Celestina. Hindi niya inamin, pero totoo, pinaglalaban niya ang isang bagay na hindi naman kasama sa anumang strategic plan. Ang nakakatakot ay hindi siya nagsisisi. Tahimik na humigop ng gatas ang bata bago nagsalita. Ate, ayaw mo po ba sa amin kung magiging sagabal kami? Parang may kung anong hinila sa dibdib niya. Hindi niya napigilang itigil ang pagkain at tumingin ng diretso sa bata. Hindi kayo sagabal. Then softer, kailanman. At doon niya nakita kung paanong nagliwanag ang mukha ng bata, hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa laro, kundi dahil sa salitang matagal nitong hindi naririnig. Habang nagliligpit ang staff, may tumawag sa telepono ni Celestina. Private line. Isa lamang ang taong may access niyon, ang CA ng kumpanya. Umiral ang tensyon sa hangin habang hawak niya ang cellphone. Hindi pa niya sinasagot, pero alam niyang hindi iyon magandang tawag. At nang tumingin siya kay Rosa, bakas dito ang pag-aalala, ang bata naman ay tila kinakabahan na sa biglang pagbabago ng mood. Answer it, sabi ni Rosa, mahinahon. We'll be fine. Pero habang papalayo siya, narinig niyang bumulong ang bata kay Rosa. Mama, hindi po ba siya aalis? Hindi po ba kami iiwan? At tumigil si Celestina. Hindi na niya inalala ang siye. Hindi niya tinignan ang screen. Sa halip, nilapitan niya ang bata, lumuhod, at hinawakan ang magkabilang balikat nito.
Hindi ako aalis, sabi niya, walang pagdadalawang isip. Hindi habang nandito kayo. At hindi habang may dahilan para manatili. Promise? Ngumiti siya, isang ngiting hindi niya alam na kaya pa niya ibigay. Promise. Pero bago pa sila makapagpatuloy, biglang bumukas ang main gate. May pumasok na itim na sasakyan, mabilis at hindi pamilyar. At nakita niya ang reaksyon ni Rosa, pumutla, nanigas ang katawan, at ang kamay ay mahigpit na humawak sa mesa. Ang bata ay agad nagtago sa likod ng ina, nanginginig. Rosa, tanong ni Celestina, nagtataka sa biglang pagbabago. Hindi sumagot si Rosa. Hindi na kailangang magsalita. Dahil nang bumaba ang lalaki mula sa sasakyan, ramdam agad ang bigat ng presensyang parang ulap bago magbagyo. At ang unang salitang lumabas sa bibig nito, malamig at puno ng puot. Rosa, akala mo ba makakatakas ka? At doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Celestina kung gaano kalalim ang pinanggagalingan ng takot ng mag-ina. Narinig ni Celestina ang pagsigaw ng lalaki, ngunit mas malakas ang tibok ng puso niya. Hindi siya umatras. Sa halip, humakbang siya papunta sa gitna, sa pagitan ng lalaki at ng mag-ina. Wala kang karapatang pumasok dito, malamig niyang sabi. Umisi ang lalaki, isang iting walang respeto. Karapatan? Ang anak ko ang kinuha ng babaeng yan. At ngayon pati ikaw, pumasok ka sa hindi mo alam. Naramdaman ni Celestina ang bahagyang pag-aatubili sa tabi niya, si Rosa, nanginginig pero pilit tumatayo ng tuwid. Hindi ikaw ang kailangan niya, sagot ni Rosa, halos pabulong. Kaya kami umalis. Dahil pati pagkain niya pinaglalaruan mo. Napatingin ang lalaki sa bata at ang ngiting iyon ay biglang naging malamig, halos demonyo. Mahirap turuan ang batang iyan. Kaya kailangan kong disiplinahin. At doon pumutok ang galit ni Celestina. Hindi siya sanay magpigil, lalo na pagdating sa mga taong sinusubukang kontrolin ang mahihina. Malakas ang boses niya nang magsalita. Kung may hahawak o hihipo sa batang to, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Mayaman ka, sagot ng lalaki, lumalapit. Pero hindi ka Diyos. Hindi, sagot ni Celestina. Pero may abogado ako. May security. May batas. At higit sa lahat, may dahilan akong protektahan sila. Tumawa ang lalaki, pero hindi pa siya nakakahakbang nang may dumating na 3 guards, nakakulay itim, mabilis at tahimik. Inalerto pala ng staff ang security team nang makita ang sasakyan. Sir, sabi ng guard, kailangan niyong umalis. Trespassing na po ito. Nagpapalayas ka ba sa ama ng bata? Sigaw ng lalaki. Umiti si Celestina, mabagal, malamig, parang yelo sa baso. Hindi mo anak ang dinidisiplina mo kapag nilalason mo ang pagkain niya. Natigilan ang lahat. Maging ang 2 guards ay napatingin. Nanlaki ang mata ng lalaki. Sinabi sa'yo ni Rosa. Hindi niya kailangan sabihin, sagot ni Celestina. Ang bata pa lang, takot na sa pagkain. Sinong gumagamit ng powders at herbs na hindi ko ma-identify? Ang kusinero naming dating nagtrabaho sa fine dining restaurants ang nakakita na may tama ang pagkain na dinala mo dati. At ngayon nagbalik ka para saan? Para kunin siya ulit. Nang atake ang mata ng lalaki, halatang lihim niyang alam ang totoo at alam niyang hindi na niya kayang lusutan si Celestina. Hindi mo ako kayang pigilan. Walang kwenta ang yaman mo sa... Meron, putol ni Celestina. Lalo na kung gagamitin para iligtas ang taong mahalaga sa akin. Hindi man niya sinabing diretso, ramdam ng lahat ang bigat nito. Pinagtawanan siya ng lalaki, pero pilit, halatang kinakabahan na. Ano ka ba sa kanila, ha? Tagapagligtas? Ngumiti si Celestina. Hindi. Taong hindi papayag na ulitin mo pa yung ginawa mo. Sa isang iglap, sinunggaban ng security ang lalaki. Nagpumiglas ito, nagsisigaw, pero wala na siyang laban. Tinawagan na rin nila ang pulis. Si Rosa ay halos mapaluhod sa pag-iyak, hindi dahil sa takot, kundi sa wakas, may humarang para sa kanya. At ang bata. Dahan-dahang lumapit kay Celestina, humawak sa lailayan ng kanyang blouse, parehong paraan noong unang gabi. Ate Sid, mahina nitong sabi. Safe na po ba kami? Lumuhod si Celestina, hinaplos ang ulo ng bata, at sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alinlangan. Safe na kayo.
At hindi ko kayo hahayaang mawala sa akin. Napaluha ang bata. Napaluha si Rosa. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Celestina na hindi lang siya tagapagligtas. May lugar siya rito. May pamilya siyang unti-unting nabubuo. Pagkalipas ng ilang linggo, naayos ang kaso. Kinasuhan ang lalaki. Nakuha ni Rosa ang full custody sa tulong ng legal team ni Celestina. At isang gabi, habang nasa veranda sila, tahimik na kumakain ng hapunan, may sinabi ang bata na tuluyang nagpabago sa direksyon ng buhay niya. Ate, si pwede ka bang maging home namin? Hindi inaasahan ni Celestina ang bigat ng salitang iyon. Hindi niya inasahan ang bilis ng pagtibok ng puso niya. At hindi niya inasahan kung gaano kadali sabihin ang sagot. Kung gusto ninyo, gusto ko ring maging tahanan nyo. At doon nagsimula ang tunay na kwento, hindi ng isang bilyonaryang babae na tumulong sa mag-ina, kundi ng tatlong tao, sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ang isa't isa. Hindi dahil kailangan. Hindi dahil awa. Kundi dahil sa wakas, may nagmahal na totoo.